A day in my life as a factory worker dito sa South Korea. Yo, annyeonghaseyo. 6:50 AM nga pala tuwing umaga ako gumigising. Hindi naman sa pagmamayabang, minsan nauuna pa ako sa alarm. Tuwing umaga kasi ako talaga'y nagluluto ng umagahan namin. Simpleng almusal lang pero healthy. Ang hirap kasi mag-work kapag walang laman ang tiyan. Pagkatapos ko ang gumayak, 7:30 kailangan nakaalis na ako ng bahay. 8 AM nga pala yung pasok namin sa company at saka wala din kaming service. Medyo malapit lang naman yun kaya naglalakad na lang kami tuwing umaga. Mga 10 to 15 minutes na lakadan lang din naman kaya exercise na din. Ayan nga pala sila Laos kasabay ko maglakad. Yan nga palang isang buong straight na yan, yung pinakadulo nun, ayun na yung company namin. At mas gusto ko din talaga kasing naglalakad tuwing umaga papuntang trabaho para magising na din yung katawan. At finally, andito na nga ako sa trabaho. Ayan yung pangalan ko, Jelly. Dito sa kwarto na to, dito na kami nagbibihis lahat. Dito na din kami kumakain. Tas dito na din kami nagpapahinga. 8 AM to 6 PM nga pala yung pasok namin. 30 minutes na break time sa umaga at saka hapon, tapos 1 hour naman tuwing lunch break. At papunta na nga pala ako ngayon sa station ko. Basta ang alam ko, kung maselan ka, baka hindi talaga para sa'yo ang pag-iibang bansa. Dito kasi ako napunta sa company ng segregation of plastics. Ayan yung mga plastic na galing sa mga apartment dito sa Korea. At dito yan lahat sila binabagsak sa company namin. Tapos kami yung maghihiwa-hiwalay ng iba't ibang klase ng plastics. Diyan yan lahat sila nadaan sa conveyor na yan, hanggang dulo na yan. Tapos yung hindi mapipili, ayun na yung basura. Hindi nga pala doon yung talagang pwesto ko. Dito nga pala ako pupwesto ngayon sa pinakamakina namin. Ayan yung crane na nagbibigay ng mga plastic papunta sa taas. Tapos ayun yung pagpipilian nila. Ako nga din pala mag-handle ng buong operation ngayong araw. Umalis kasi yung kunjangjangnim namin or yung team leader namin kasi may 1-day military service siya eh. Yung sadyangnim naman namin or yung pinaka-boss namin, minsan lang yun pumunta dito sa company. O diba? Baka Filipino pride yan. Pero sana walang masira ngayong araw para tuloy-tuloy yung operation. Ganyan nga pala i-operate yung crane na yan. Parang kamay lang siya ni Voltes 5, diba? Kailangan lang talaga na maging maingat ka din kasi baka may matamaan kang mga bubong. Ay nako, ma-demolish talaga ang buong company. Kaya kailangan talaga maging maingat. Tapos ito naman yung mga driver na napunta dito sa company. Sila yung mga kumukuha ng mga plastic sa iba't ibang apartment dito sa lugar namin. Dito din sa company namin, libre din magkape. Ikaw na lang talaga magpapalpitate. May mga noodles din sa company kung gusto mong kumain. Libre lang din yun. Tapos kapag lunch naman, libre din yung pagkain namin dito. Kaya dapat kung pupunta ka dito sa Korea, dapat magsanay ka ng kumain ng mga maaanghang na pagkain. Tapos isa din pala ito sa mga ginagawa ko dito sa company. Nasa loob nga pala ako ng 8-wheeler truck ngayon guys. Pero hindi ko i-drive yan, mahal ko pa buhay ko eh. Ang suit ko namang gagawin, di ba nasabi ko sa inyo kanina, yung mga napagpilian na kanina doon sa taas, ayun na yung pinakabasura. Ang gagawin doon ay pipitpitin siya dito sa hydraulic press machine. Ayan nga't naglalagay na ako ng laman gamit yung kamay ni Voltes 5. Tuwing may magtatanong sa akin dito kung anong trabaho ko, kapag sinabi kong ganito yung trabaho ko, hindi sila naniniwala. Mukha daw kasi ako maarte sa trabaho. Pero totoo naman. Pero nandito na kasi ako eh. Salaman sa init tuwing summer at sobrang lamig tuwing winter. Hindi ko naman pinagsisihan na napunta ako sa ganitong company. Magsi 6 years na din ako dito sa company namin at matatapos na nga yung kontrata ko. Hindi nga din pala ako nagpa-release or yung nagpalipat ng company. Kaya ito talaga yung first company ko. At ako din yung pinakaunang tao nila dito. Actually, 3 kami. Kaso wala na sila dito eh. Startup company nga pala to. Kaya nung una, as in, walang-wala pa talaga tong company na to. As in, wala pang kayos-ayos. Actually, nung dumating nga kami dito, tsaka palang sinimulan i-construct tong company na to. Kaya talagang I always take pride talaga dito sa company namin. Yes po, nakikipagbardagulan ako sa mga Koreans. At tsaka thankful din ako sa tiwalang binigay nila sa akin dito. Sobrang dami ko pang gustong ikwento sa inyo eh, pero hanggang dito na lang muna. Anyong!